Welcome back dito sa aking YouTube channel, Coach J here. And sa video na to, we're going to try yung mga capabilities ng bagong ChatGPT 5. So, meron akong naisip recently kanina habang nasa gym ako. So, meron kasi kong tool na ginagamit na kung saan ginagamit ko yon para ma-download ko yung mga thumbnail ng YouTube. Okay? Pero personally, mga thumbnail ko yung ginagamit ko kasi nire-repurpose ko yung mga content ko sa YouTube and then hindi ko na alam kung saan ko na-save yung mga thumbnail before and so on. So, naisip ko na is it possible na magawa ni ChatGPT yung web app na ginagamit ko? So, before we proceed, no, dun sa step by step, paano natin siya gagawin. So, yung web app na yon ipapakita ko sa iyo. So, dito sa screen, let's go back here. Punta muna tayo dito. So, ang ano na yun is YouTube thumbnail. I believe ito, yeah. Download YouTube thumbnail. So, yung tool na to, every time nilalagay ko dito yung YouTube URL, let's say for example, punta tayo sa youtube.com, tapos pwedeng YouTube content mo, pwede rin namang content ng ibang tao. Let's say for example, hanap na lang tayo dito ng, ito, this one. Alright, so how do you Kay Ali Abdaal. So, yung YouTube niya, as you can see, ayan, nakikita mo, ganda ng thumbnail, no? So, ang gagawin ko, pipaste ko yung YouTube link, tapos kiklik ko tong get thumbnail image, and lalabas na dito yung thumbnail. So, para siyang YouTube thumbnail downloader. Ayan. So, ngayon, paano ko siya magagawa using AI? Iniisip ko, gusto ko kasing mag-create din ng ganito para pwede ko siyang ibigay din as a free tool. And then, the reason bakit ko siya naisip kasi yung website na to, alam nyo, makikita nyo dito sa baba, meron siyang monetization. Ang tawag dyan is AdSense. Meaning, sobrang basic, sobrang ugly ng website na to, pero alam mo ba kung gaano karami, no? Kung gaano karami yung views na na-generate ng website na to, yung YouTube thumbnail grabber na to. So ipapakita ko sa iyo kung ilang visits per month yung na-generate niya. So punta tayo dito sa i-copy natin tong link. Tapos punta ako ngayon sa Similar Web. Similar Web, very recommended na tool na kung saan, sige, paste natin yung website analysis. Tapos, this one, nalagay ko na to recently kanina, tinest ko, pero ipapakita ko sa iyo yung results niya. I-click mo to. For example, ito, sa Google muna tayo. Pag kinilig mo yung Google, dito lalabas, Google is merong 84.45 billion monthly active users. Ang dami nun. Di ba? So, dito tayo sa makakatotohanan. YouTubeThumbnailGrabber.com. Click mo to. And yung tool na to, malalaman mo kung gaano karami yung visits or gaano karami yung traffic na na-generate ng isang website using this tool. So, yeah. Kahit free trial, pero yung ibang mga analytics, hindi mo siya magkukuha kasi nga, free lang siya. Pero ang mahalaga dito is yung number of, traffic. So, 64% is, 64% is organic. Meaning to say, organic, pwedeng nag-search sa Google and so on. And hindi sila gumamit ng paid advertising. Wala. Meron man, ilan lang. Referrals, konti lang. Display, social media, ibig sabihin, pwedeng share to sa social media. Pero, alam mo dyan, pinakamataas, 60+% is organic, SEO. Direct naman, meaning to say, ito yung mga taong alam na yung website, tapos ito-type na lang sa browser, then that's it. Yun yung direct traffic. And imagine, 1.4 million total visits. And paano kumikita yung website na to? Hindi nakalagay dito kung kanino tong website na to, pero let's compute, let's ask AI kung magkano yung average earning sa AdSense sa website. So type natin, how much is the average earning per 1K visits on website using AdSense. Okay? Lagyan natin Google AdSense.
Okay? Iba yung AdSense sa yung monetization sa YouTube, iba rin yung sa website. So, let's see. How much is the average? The average is okay, not bad. The average around $1 to $2. Okay, $1 to $2. So, let's say, merong 1.4 million times $1. The answer is, ito 1.4 million US dollar. Kahit 0.5 na lang nga, di ba? Kahit 0.3 pa yan or 0.1. Malaki pa rin yun. Kung 0.1%, 0.1% that's around 140,000 pa rin. So, na-realize ko na maraming gustong magnegosyo pero iniisip ng iba is, Coach, anong negosyo yung papasukin ko? Wala akong pangsimula, wala akong puhunan. And sa panahon ngayon, content is your superpower. Okay? Especially, meron ng AI ngayon, napakabilis na lang gumawa ng content and nag-produce ng content. And by the way, yung pinag-uusapan natin is just a one tool na kung saan na-monetize niya per 1,000 visits, merong $1. So, ako may website din ako pero hindi ko na enable yung AdSense. But before, I experienced to earn dun sa AdSense. Ipapakita ko sa iyo yung account ko. Then, yung earning ko naman from the AdSense is majority from YouTube content ko. So, yun yung questions na maraming tanong ng karamihan. Coach, paano magsimula ng negosyo? Anong negosyo ang pwede ko simulan sa ganitong kapital? And to be honest, hindi mo kailangan ng kapital ngayon para makapagsimula ng negosyo. Kailangan mo lang ng right tool, di ba? And of course, the right strategy and right vehicle paano ka magiging successful online. Maraming online business na pwede mong simulan. You can start on dropshipping. You can start on affiliate marketing. Number 2, napaka ganda nun. Siguro kung ika-categorize ko yung top 3 online business, number 1 is affiliate marketing. Number 2 is content creation. Okay? Monetizing your content. Your skill set, your knowledge, kasama na dun of course yung mga course, selling digital courses. Kasama na rin yung pinag-usapan natin kanina. AdSense. Number 3, which is yun yung hanap ka ng business, na online business na pwede mong simulan. So, paano natin gagawin yun? Papakita ko sa iyo paano natin siya gagawin. So, let's go back here on ChatGPT. Okay? So, dito, basically, ang gagawin lang natin dito, create tayo ng new chat. Ayan. New chat. Pwedeng dito na rin. So, ayan, pwedeng dito. So, ano yung goal mo? Okay. Hey chat. Okay. My goal is to make a YouTube, make a simple web app. So, web application or web application tawag dyan. Web app. So, ano yung goal? Ano yung goal ng web app na yon? Okay. Download any YouTube link. Download thumbnail to any YouTube link. Okay? That's it. Simple web app. Go download thumbnail to any YouTube link. So ngayon, anong meron kasi tinatawag sa web app, merong different language. Baka ma-confuse ka doon, pero ang pinaka simple is use a HTML and CSS. Okay? Okay? So that I can easily upload to my hosting or embed to WordPress pages. Yan. Simple lang. So, hosting, meaning to say, i-upload mo, dapat may domain ka. Also, kung may WordPress ka naman or any tool, basically, mag-insert ka lang doon ng HTML, then ipipaste mo yung code, that's it. Okay?
So, ayan. So, ano pa yung goal mo? My goal also, next goal is, okay, monetize on Google search. Okay? Using AdSense. Ayan. Simple, make a simple web app. Goal, download thumbnail to any YouTube link. Simple instructions. Imagine, para magawa mo to before, it takes time. Siguro abutin ng years or 4 years para makagawa mo to. And ako as an computer science, hindi ako graduate, hanggang third year lang yung natapos ko. Pero yung mga ganitong klaseng idea or complex, hindi ko siya kayang gawin that time. But using AI, no? Anyone can be a programmer, a creator online using the power of AI. So, let's send here. I-click natin tong send. Tapos, makikita mo dito, thinking longer for a better answer. Sige. ChatGPT 5 na ang gamit ko. Considering app design and functionality. Considering YouTube policy and monetization. Alright. Sige, let's see kung kaya niya. Okay, I believe ito na yon. Ito na yung code. Create a simple standalone HTML app for downloading YouTube thumbnail. Ayan. So, kung titingnan mo, to code this, yung ganitong klaseng code, it takes time. Abutin nga ng years para makode mo yan. Yan. So, mabilis siya. So, ngayon, paano natin siya ilalagay mamaya? So, meron akong website. So, puntahan ko lang yung website ko. So, while coding, ayan, nakikita nyo ba? Nagko-code pa siya. Open ko lang yung akin website. Ayan. Ayan. I believe malapit ang matapos. Yan. So, ito yung website ko. This one. Ito yung gagamitin natin. So, balik tayo sa ChatGPT. Kung tapos na siya. Okay. So, while creating yung code ni ChatGPT, so, ang gagawin ko is pupunta ko sa website ko. Tapos, gawa ko ng page. Add new. Para ma-test natin live. Then, I create ito, new. So, let's say, lagyan natin ng YouTube thumbnail downloader. Okay. YouTube thumbnail downloader. Tapos, ipapublish ko lang siya. Okay. Tapos, i-edit ko siya using the Elementor para makapag-place tayo ng code. Let's see. Okay, tapos na siya. Ito na yung HTML. So, pwede ko daw siyang pwede ko na tong i-download. Or pwede ko rin naman siyang i-copy yung code. So, kung i-download ko siya, ito siya. Download natin. Save to download. Tapos, open ko siya. Nice! Guys, hindi ko pa sure. First time ko tong ginawa, to be honest. And, hindi ko pa sure kung kaya niyang makapag-grab kung kaya niyang magawa yung functionality na, ito, let's see. Ito, yung video ni Ali Abdaal na ano ko. So, let's see. Ipipaste ko dito yung YouTube URL. Pwedeng shorts daw. Pwedeng embed code. Then, get thumbnail. By the way, isa sa pwede mong gawin if you want to monetize, you can embed naman yung tool na to sa website mo. Or, you can purchase a domain. Like ako, pwede nating i-consider yun instead of embedding dito sa, kumbaga option to yun. Pero ang pinaka-best option talaga is buy a domain, di ba? Connect sa hosting, and then upload the HTML. So, pwede mong gawin yon. So, paano siya mag-work? Kung meron ka ng existing domain, that's possible. That's possible kung meron ka ng existing domain.
So, ipapakita ko sa'yo, magla-login ako sa hosting ko. Login ko lang yung hosting ko. Tapos, ayan. By the way, yung hosting na ginagamit ko is I'm using hosting.com. So, ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to. Bakit maganda si hosting? Ayan, hosting.com. I'm using this web hosting for almost 2020 pa, magpa 5 years na rin. And ito, dito naka-host yung, ang gamit ko is dedicated hosting. So, ibig sabihin, medyo costly na rin yun. But you can start sa shared hosting and so on. Dito naka-host lahat ng mga website na clients ko, personally sa akin, also yung negosyo toolkit software ko. Okay, you can consider. So, ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to purchase a hosting. So, kung bibili ka ng hosting, you can start here sa web hosting, see plans. Tapos, you can start for a starter, one website. Tapos, upgrade mo na lang later. Siguro plus, you can try here. At least two website na yan. Ayan. Magkano lang to? Magkano lang? 100 pesos. Tapos, $14 yung renewal niya. Parang less than 1,000 pesos. Parang 750, 800 pesos per month. So, meron ka ng website. So, ngayon, login ako sa account ko. Magla-login lang ako para maipakita ko sa'yo. Okay? By the way, no? Yung sineshare ko na to sa'yo is raw. So, this video, I decided to shoot this video na, kumbaga, hindi ko talaga i-edit. Gusto ko kasi na makita nyo kung gaano ka-powerful yung AI sa panahon natin ngayon. So, sa panahon natin ngayon, guys, yun yung kailangan mong i-maximize, maraming way to maximize AI sa panahon natin ngayon. So, let me log in first, no? So, mabilis lang to. Ayan, very quick lang. Basically, ganito yung gagawin mo. Once meron ka ng cPanel, no, nag-avail ka sa hosting, ayan, magkakaroon ka ng cPanel. So, ang tawag doon is doon naka-host yung website mo. So, dito mo i-connect yung mga domain mo. So, pwede mo diyang i-connect yung domain. Ayan. So, sa web hosting mo, ang primary domain is yung binili mo na domain. So, yun yung connected. Ang next na gagawin mo is punta ka sa file manager. So, sa file manager, makikita mo dito yung mga file. So, dito, i-connect ko lang sa public.html. So, dito ka pupunta. Sa public. So, I'm using WordPress. Pero kung wala ka pa, makikita mo, plain lang yan. Public lang yon. Walang file. So, ang gagawin ko is magkikreate ako ng folder. So, how to create a folder? Click here. Tapos, papangalanan ko sa AI-tool. Ayan. Let's say, I'm planning to create multiple AI tool soon. So, next na gagawin ko dito sa AI tool, reload. Punta ako dito sa AI tool. Dito ko ngayon i-upload yung ginawa ni ChatGPT. Okay, balik tayo kay ChatGPT. Ito yung dinownload ko. Gagawin ko is i-upload ko dito. Yan, close ko lang to. I-upload ko dito. How to upload? Click here. Tapos upload. Upload. Ito na yon. Then, refresh. Then, ito na siya. Rename. And copy this. Yung niya, kasama yung HTML. Depende kasi sa language na gamit mo. Pwedeng PHP, HTML yung pinaka-basic. So, ngayon, ang pupuntahan ko is pupunta ko sa negosyotoolkit.com. Okay? /AI-tool. Yan. Then, HTML. So, as you can see here, yung ginawa ni ChatGPT, ito, pagkumparahin natin sino ang mas powerful, o sino yung mas maganda? Yung gawa ni ganito, yung 1.4 million visits, or yung gawa ni ChatGPT. Pero syempre, lamang pa rin si 1.4 million visits. That's kahit $100,000 ang monetization niya dyan, laki pa rin. So next, paano natin malalaman na kung nag-work na to? Syempre, itatry natin. So, ang gagawin natin, punta tayo sa YouTube. So, pwede tayong mag-test ng ibang, ibang thumbnail. So, hanap tayo dito ng thumbnail, different thumbnail. For example, Mr. Beast. Ito malulupit yung thumbnail nito .
Yan o. Click nang natin to. Oops. Kunin mo lang yung link. Pero syempre, bawal tong bawal tong i-re-upload yung kahit thumbnail or content ni Mr. Beast. So, yeah. Eto, i-grab natin yung thumbnail na to. Ayan. Nakita mo yung merong help. Then, pupunta ako dito. Iti-test ko din sa akin, by the way. Pupunta ako sa channel ko. And, to be honest, 2015, yun yung time na nasa abroad ako, sa UAE. Eto, to be honest, first time ko tong ginawa. Yung pag-create, pag-ask kay AI, kasi pumasok lang sa idea ko, kasi sabi ko, lagi ko tong ginagamit. So, what if gawa ko ng sarili ko and then ipagamit ko sa iba? Then, i-monetize ko din. And hindi ko siya inas before. So, kumbaga, ngayon ko lang siya ginawa. Hindi ko siya tinest. Sabi ko, let's see, i-document ko yung process na to. Kung mag-work siya, hopefully makatulong din sa iba. And makapag-create din kayo ng web app, kung ano man yung web app na gusto nyong gawin. Then, let's monetize. Yeah. So, ngayon, punta tayo ngayon dito sa ginawa ko, negosyotoolkit.com, AI-tool, YouTube thumbnail downloader. Paste. And ito na. Get thumbnail. Guys, wala akong binigay na instructions kay ChatGPT. Made with love, not affiliated with YouTube or Google. Guys, copy all links. Then let's see kung mada-download siya. So dito merong SD. So mas maganda pa nga to eh. So pakita ko sa i-paste ko yung same link, get thumbnail image. So dito medyo confusing pa. SD, normal image. Yung SD niya is 640 by 480. So dito naman sa gawa ko, high resolution. Kasi ito lang yung tama. 720 na. The same. 720 lang naman kailangan ni YouTube talaga by default. Let's see kung mada-download. I-click ko yung download. Then right-click. Save image. Open. And here we go. Guys. Mind blown. Grabe. Posible pala talaga. Posible talaga na kaya mong mag-create ng web application, even software system. And that time, no, yung binil ko itong negosyo toolkit bago ko tayo dun sa So balik na lang tayo dito. When I started building yung software ng negosyo toolkit, hindi pa lumalabas yung AI that time. So kung talaga it takes time, parang 3 months building, 6 months to 1 year figuring out ano yung best version, ano yung right tool na kailangan para ma-build itong software na to. But right now, using AI, you can build a simple web app for less than an hour. Kasama na yung pagbili ng hosting, connecting sa mga other things pa. Guys, so ito yung software ko. Yung software ko is all-in-one. Pero ito, syempre, maganda kasi dito, kasama na rin yung website. You can use this and integrate with AI. Yun naman. So, kasi dito, hosting included na, domain, and yung mga plug-in na gagamitin mo. So, malaking advantage. So, hindi ka magbibuild from scratch. Pero, kung ang goal mo lang is to create a simple web app, that's possible. Possible siya. So, kanina, eto, inopen ko to sa jgregorio.com. And yung jgregorio.com na to, let's say, i-convert ko lang siya sa isang Elementor Canvas. Elementor Canvas kasi yun yung parang blank page na kung saan pwede ka mag-paste ng code. So dito, lagay lang ako, add ako ng HTML, here we go, ilalagay ko dito, and then ipipaste ko yung code dito. So anong code ang ilalagay ko? So yung code na ilalagay ko dito is yung code na ginawa natin kanina. So, punta tayo dun sa download. Anyway, pwede naman dito. cPanel. Asan ba yun? Ito. View. Sorry. Instead of view code, edit na lang. Edit.
Then, ika-copy paste ko lang to. Copy. See? And then, punta ako dito. Papakita ko sa inyo ha, kung sa, sa existing, existing page builder nyo siya gagawin. Paste here. Let's publish. And let's hit preview. Tanggalin ko itong preview. Guys, balik tayo dun sa link. Almost the same. negosyotoolkit.com AI-tool, YouTube thumbnail downloader, -HTML. Yun lang, may HTML. But it's okay. This one naman is jgregorio.com, YouTube thumbnail downloader. So, medyo lang to, hindi siya nabasak, unlike dito. So, ito kasi is HTML. So, maganda yung pagkakaano ng CSS niya. But, we can try. Ika-copy kitong so, wag naman kay Mr. B, sa akin na lang. So, let's say, eto, gusto ko to. Yan, yung Beo 3. Copy ko yung yung link. Then, punta ako dito sa jgregorio.com, ipipaste ko, get thumbnail. It works. It works. Nag-work din siya. So, dito, paano ko yung YouTube thumbnail downloader, eto, madali na lang to kasi parang, lang yan eh, color as, text color lang, madali na yung i-adjust. So, how can I monetize itong, itong ginawa natin kanina? So, to monetize, syempre, kailangan mo ng AdSense. So, yun yung next. Kailangan mo ng AdSense. So, ang gagawin ko, punta ko sa AdSense, Google AdSense, sign in. Ayan. So, makikita mo dito, hindi ko kasi binomonetize yung aking website. Kasi gusto ko monetize by promoting yung software. Kaya makikita mo zero dyan. Pero dito may monetization, yung nakikita mo na to na last payment is ito yung last payment ko from YouTube. Kasi dito rin napupunta yung YouTube earning ko. So, this one naman, yung balance na to, ito yung parang test monetization ko before dun sa ko. Pero na-realize ko, bakit hindi ko siya i-monetize? Papakita ko sa inyo yung aking website. Google Search Console. So, Google Search Console is dito, pwede mo i-connect yung domain mo. Then, pwede mo ditong matrack yung number of people na bumibisit dun sa website mo. Ilang tao. Start now. Tapos, makikita mo dito, lalagin lang ako, punta ko sa, ayan, nandito na tayo. Punta tayo dito sa Insights. Overview na lang pala. Overview. Tapos, Report. Then, 16 months. Ibig sabihin, 1 year and 4 months. So, guys, eto. 1 year and 4 months. Tingnan nyo, guys, ha. Last upload ko ng article dito sa jgregorio.com/blog. Yung mga article po ito is a year ago. More than 1 year na rin. But, makikita nyo dito, ito pa rin, stable pa rin yung impression. Ibig sabihin, nasa search sa Google. Ayan, nakikita nyo dito yung mga search. Ito yung mga blogs ko, mga sakripisyo na dapat mong gawin para magtagumpay. jgregorio.com, Secret of the Millionaire Mind. 5 guides, paano magsimula ng negosyo. This one is yung mga article yan. So, i-copy ko yung link, papakita ko sa inyo yung sample. Ito yun. 5 sakripisyo na dapat mong gawin para magtagumpay. So, ito yun. Pag sinearch to sa Google, pakita ko sa'yo, mga sakripisyo na dapat mong gawin para magtagumpay. Medyo mahaba, pero sacrifices na dapat mong gawin para magtagumpay. Okay naman, pero mahaba. Pero once you type this exact keyword, ang lalabas is yung akin. Article ko and then YouTube ko. 2 years ago. Yan. So ngayon, paano natin i-monetize? So ito, separate topic na to. Medyo advanced dito. Ituturo ko na lang sa different video how to set up yung Google Search Console and AdSense. So ngayon, let's implement paano siya magkakaroon ng Google AdSense. So dito sa AdSense, punta ka sa sites. Ayan. Okay, new site. Save. Eto, nagawa na natin to. Verify. Yeah, your site is verified. Ganun yung lalabas. Request review.
Then, remind me later. That's it. So, getting ready. So, getting ready meaning hindi agad lalabas yung ads mismo dito sa ginawa natin na negosyotoolkit.com YouTube thumbnail downloader. Pero ito, I think mas okay to. Ito na lang yung gagamitin ko is instead of J. Gregorio. Kasi I want to, uh, monetize yung mga vlog sa Negosyo Toolkit. Soon gagawa ako. Plus, monetizing yung bagay kasi siya. Kasi AI tool, then Negosyo Toolkit, then this one. So, magkikreate pa ako ng iba't ibang AI tool. So, let's say, AI YouTube, papalitan ko siguro to ng instead of YouTube AI downloader, gagawin ko siya ng AI YouTube downloader. Kasi gawa na siya ng AI eh. So, paano ko siya papalitan, coach? Paano ko naman to i-update? Yun yung next questions. So, to update, punta ka dun sa sa tool. So, public HTML, AI. So, this one is manually lang. You can edit. Tapos, i-search mo dito. Okay? I-search mo dito yung eto. I-search mo yan. Search mo. Paste. So, merong dalawang record. Ito yan. Nasa number 1. Nandito naman. Enter. Next. Next. Then, next. Ito siya. Title. Lalagay ko lang AI YouTube. Sorry. Ayan. AI. Basta yun. Hindi siya. AI YouTube thumbnail downloader. Save change. As you can see here, once I refresh, meron siyang AI. So, hindi ko naman siya kailangan pang i-update from time to time. Pero soon, dito, magkakaroon siya ng thumbnail. Nice. Not affiliated with YouTube or Google. Made with love. Made with Negosyo Toolkit. Pwede. So, made with love. So, i-edit ko to. Search. Made with save change. Let's go back and refresh. Made with Negosyo Toolkit. Not affiliated with YouTube or Google. So, ito, pwede ko mag-link dito ng Negosyo Toolkit but not necessary naman. So, no install, 100% client side, works on mobile. Let's see. Inspect. Ganda niya sa mobile, guys. Sobrang solid nito. So, meron lang dot dito. I think not necessary to. Yung not affiliated. So, yeah, ito pwede kong i-delete to. Then, let's say, spacing, BR. So, para may spacing siya. Yan. Or pwede, ito okay na to sa akin. So, I'm done. And, hintayin ko na lang ma-approve ni YouTube. Itong J. Gregorio, imo-monetize ko na lang to sa mga vlogs. Pero, for the Negosyo Toolkit, I'm going to monetize yung mga AI tool, web app na gagawin ko. So, yon. So, makikita mo dito, status details kapag active na siya. Ayun, kapag active na siya. So, dito lalabas yon. So, once active, lalabas na rin yung ads. So, ngayon, syempre, lalabas yung ads sa lahat ng negosyotoolkit.com. Pwede ko siyang um, tanggalin at pwede ko lang i-place directly. Ayan. Ayan. I think, submit natin to. Consent. Sige, required daw to. Sige, submit na lang natin. Para, ayan. Okay. Add code snippet. Ito. To get site ready. Ito. I-copy ko lang to. Tapos, ilalagay ko yung code. So, kanina hindi pala natin nailagay. So, saan ko siya ilalagay? So, based dun kay ChatGPT, na pinakita niya kanina, yung pinaka-file, open ko lang ulit. I believe ito yon. So, hindi na siya lumalabas. So, dito siguro yung ads, pwedeng sa baba nito, sa pinakailalim na lang. So, paano siya gawin? Lagyan natin. Sa pinakailalim, ipipaste ko lang siya
Tama ba? Ito ba yung code na yun? Ito yon dito sa footer. So dito, mag-enter lang ako. Pwedeng BR, spacing yon, then save change, refresh. So dito, after niyang ma-approve, magkakaroon dito ng Google AdSense ad. Siguro after a few hours or day, depende kay Google AdSense. Manually, nire-review kasi nila yon. So, yeah, that's it. I hope nakuha mo yung gusto kong ibigay na sa panahon natin ngayon, no, hindi na excuses na kung gusto mong magsimula ng negosyo online at gusto mong kumita online, maraming paraan, maraming way. Okay? You can start, no, affiliate marketing, promoting others people's product na personally hindi ikaw yung gumagawa ng product. Yun yung pinakamabilis na way. Pangalawa is content creation. Selling digital product, promoting digital product, 'di ba? Monetizing yung mga tool like this na pinakita ko sa iyo, pwede mong gawin 'yon. And ang maganda sa dalawang 'yon, ako I've been doing affiliate marketing, sabay ko siya ginagawa. 'Di ba? Maraming mga lumalapit sa akin ng mga brands and tools na gustong magpa-promote pero very selected lang. So pero sa content creation, no? Sa YouTube kasi YouTube is a content creation business. Tingnan mo siya. Hindi siya hobby. Kasi kung titingnan mo YouTube as a hobby, parang hindi mo siya siseryosohin. Bakit ka ba kailangan na consistent na gumawa ng content sa YouTube mo? So, kailangan seryoso ka. Consistent ka dapat sa pag-create ng YouTube content. Pag-publish ng content kung saan man sa other social media mo. Kung tinitingnan mo na business ang content creation. Pero content creation as a hobby, hindi siya mamomonetize. Also, kung sa affiliate marketing naman, ayun, you can recommend other people's product, business, through your contents, papunta doon sa mga affiliate product mo. I tried my own business, I tried e-commerce, dropshipping, marami pa, traditional business, pero itong dalawang business na to, yung talagang after the pandemic, ito na yung hindi ko na siya tinigilan or hindi ko na siya iniwanan kasi during the pandemic, yun yung time na sineryoso ko yung pag-create ng content. Wala akong ibang makitang pwede kong gawin kasi that time, nag-close yung company namin, lockdown, di ba? Kailangan ng pagkakakitaan. Sabi ko, YouTube, content creation ang gusto kong gawin. And that time, 5 years ago, wala pang AI yun. Meron mang AI, very selected tool. Before, I believe, meron ng AI nun. Pero hindi ganun kaganda yung mga pwedeng maibigay sa'yo. More on, small task lang like ad copy generation, like yung copy AI, gamit ko yun before, way back 2020. Pero pagdating sa script, pagdating sa ganitong klaseng kaya mo ipagawa right now, itong pinakita ko sa iyo kanina, na web app, na kung saan pwede kang mag-download ng thumbnail, and soon, marami pa akong ibibigay ng mga AI na ibibigay ko sa iyo na kung saan pwede kang makapag-create. Ito, that's it. Live na. So, to test, siguro ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to or sa comment section para dito ka na lang magda-download. I-bookmark mo tong negosyotoolkit.com AI-tool. Dito ka na mag-download if needed mo ng thumbnail sa mga YouTube. Especially kung personal YouTube mo yun. Ayan. Pero, hindi ko tinuturo na magre-upload kayo ng YouTube. Bawal yun sa policy ng YouTube. Re-uploading others people's content. Pero kung personally sa'yo gagamitin mo, i-monetize mo, or gusto mo ng inspiration pagdating sa thumbnail, okay lang naman. Alright. So, yeah. That's it for today. That's it for today's video. I hope na marami kang natutunan. And kung marami kang natutunan, nagkaroon ka ng aha moment sa short video na to, is mag-comment ka dyan sa ibaba. Comment ka lang ng game changer. Yan. Yun yung gusto kong keyword na basahin mo or ilagay mo sa comment section kasi once na mababasa ko yung game changer na yun, meaning to say, tinapos mo hanggang dulo yung video na to. Meaning to say, nakapag-add ako ng value na kung saan pwede mo rin siyang magawa on your own. So that's one of my goal is to add value to people sa mga knowledge and skill set na binibigay sa atin ni Lord. Hindi naman sa atin galing lahat ng kaalaman na yun ng wisdom. Galing yan kay Lord. So that's my intention din talaga na makatulong din and makapag-inspire especially sa mga gustong magkaroon ng business, magsimula ng business,
maximize all the tools right now. 2025 is the best year to start. Okay? Not 2020. 2020, nauna lang ako ng 5 years na nag-content ako. Right now, ano na siya, 94,000 subscribers na ako sa YouTube. Pero kung magsisimula ka ngayon, go back after 5 years, 10 years, magpapasalamat ka na dahil sinimulan mo siya. Hindi kayo nag-procrastinate na sana pala ginawa ko siya. Yung regret, yun yung pinaka mahirap sa lahat. 'Di ba? Sana hindi ikaw ganun. Sana hindi ikaw yung tao na kapag may gustong gawin, pinag-iisipan mo ng matagal, then hindi mo siya binibigyan ng time para magawa. Okay? Set a deadline, set a date, and be serious dun sa gusto mong gawin. Kasi lahat ito is makakatulong naman sa'yo. Sa business mo, sa family mo, personally sa'yo, and sa other people din. Alright? So, that's it for today. Maraming salamat. Comment game changer sa ibaba ng video na to at huwag mo kalimutan na i-like yung video na to, share this video, and subscribe sa aking channel. That's it for now. See you on the next one.